Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay katawan at pag-iisip sa Diyos. Katawan, pag-iisip sa Diyos. Ano po kaya ang mas pangit sa dalawa? Una, pumunta ka sa simbahan ng linggo, upo ka sa auditorium, pero ang isip mo ay nasa ibang mga bagay. Gawaing bahay, negosyo, trabaho. Doon ka sa pisikal, pero isip mo ay sa ibang lugar. Kaya ikalawa po, parehong oras, 9 o'clock ng umaga ng linggo, inisip mo ang nangyari sa panambahan, pero nasa bahay ka lang. Malinaw po na parehong pangit ang mga ito, hindi po ba? Ang isa, ang katawan mo nasa panambahan, ito lang naman doon ang iyong pag-iisip. Kalawa naman, ang pag-iisip mo nasa panambahan, ngunit wala naman doon ang iyong katawan. Parehong pangit at para sa akin, walang silbi. Nagkaroon ng mamala ito, no? Nais ng Diyos na ating buong katawan, ating buong pag-iisip, ating pong ialay sa Panginoon at pasakop po sa kanyang nais at kalooban. Ngayon sa Romans chapter 12 verse 1, ating pong iharap ang ating mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na isang katampatang pagsamba. At ay naman po sa verse 2, huwag tayong magsiayon sa libutan ito, asalip ay mag-iba tayo sa pamagitan ng pagbabago na ating pag-iisip upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya maging katawan po at pag-iisip, di mo dapat parehong isuko sa ating Diyos. Ba't sabi nga po sa Mark 12:30 na ating pong ibigin ang ating Panginoon ating Diyos, ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Kasama rito ang ating katawan at ang ating pag-iisip. Kaya po sa dating na linggo, naman po ating sambahin ating Diyos ng ating buong pagkatao. Tayo ay dumalo sa panambahan. Dali mo ating katawan sa panambahan. Dumon tayo ng pisikal, hindi lamang online. Ating pong ituon ating buong pag-iisip sa Diyos at sa panambahan habang tayo naroon upang sumamba sa ating Panginoon. Salamat po.